Sige po, eto na. Magbabato kami. Oh, bahala! Diyan sa gilid, pupunta ho kami dyan. Magbibigay din ho kami ng t-shirt. Pupunta ho kami dyan sa likod mamaya. And kayo po, manawagan tayo ulit. May isa naman, hiningal ako. Magsi-50 na kasi ako eh. Maniniwala ba kayo? Oh, kasi nga, hindi ako adik. Oh, diba? Ganun yun, wala akong botox. Patingin. Ang sarap ng tulog ko. Yung silang dalawa niya. Tulog ako ng maaga. Ganon, di ba? Hindi ako bangag. Tama yan. Hindi ako bangag. Bangag ako sa pagmamahal sa aking bayan. Yan, di ba? Okay lang mabangag, pero yung pagmamahal mo sa ating bayan, dapat doon tayo mabangag. Mabangag tayo sa paglaban sa mga kurakot. Pero sila lang yan, pangit ng bangag eh. Kita yung itsura nila. Diba? Mapangit, no? Pangit talaga. Oo, naglalaway. Tumutulo yung sipon. Hindi nila nararamdaman. Kasi alam niyo po, pag nagda-drugs ka, manhid. Kaya nga, manhid sila sa kalagayan ng ating bansa. Diba? Tama. Ngayon, tawagin natin yung matatapang na nagsilbi sa bayan. Ang ating mga retired men in uniform na kahit may mga edad na, tunay na naninindigan may edad na, talagang si General Kita. Rain or shine! Rain or shine! Rain or shine! Rain or shine. Mabuhay tayong lahat! Mapagpalang araw sa ating lahat at maraming salamat sa libo-libong nandito ngayon. Kahit anong kulay nandito, may mga sumasampalataya sa ating Panginoon, kay Allah, kay Jehovah, kay Yahweh, kay Jesucristo. At iba't bang grupo ay nandito ngayon upang makisa. Tama ba yun? Tama. So dahil dito, nagpapasalamat ang sambayanang Pilipino sa pagtitipon natin sa araw na ito. Pero bakit ba tayo nagtitipon ngayon? No? Ang UPI po ay United People's Initiative. No? Yung inisyatiba ng mga tao, kaya nandito. Pero may ibang meaning ang UPI. Unity, peace, at yung I ay indignation, yung puot ng taong bayan na kailangang iparamdam natin sa ating mga tiwaling namumuno. Panahon na upang ipakita natin. Kahit may edad na. Tama yun, kahit may edad na, no? Nandito pa. Magandang segue yun na nabanggit, no? Dahil ako mismo, 68 years old, no?
Meron akong 43 years in public service. 34 years po sa military at 9 years sa public service. At nakita ko ang pamumuno ng iba't ibang presidente. Mula kay Marcos Sr. hanggang kay Marcos Jr. Record-breaking si Marcos Jr. Dahil dinidescribe siya ng karamihan ng mga Pilipino na the worst president we ever have. Tama ba? Yan. Basahin natin ang buot ng taong bayan na nakalagay dito ngayon. No? Ikulong ang mga tumanggap ng maleta. Ang nag-iimbestiga sa korupsyon ay ikinulong. Ang mga kumita sa flood control scandal ay kinanlong. Sobra na, tama na. I-plus na ang LBM. Ano ba yung meaning ng LBM? Lisa Bangag Martin. Ay, nako. Lisa Martin. Lalong humihirap ang buhay habang ang buhaya ay yumayaman at hayahay. Ikaw ang tinutukoy ni Zaldico na mastermind. BBM resign now. Yan po ang panawagan ng mga kapwa natin Pilipino. Ngayon, bakit tayo ulit nandito? Upang ipadama na ang soberenya ay nasa taong bayan. Ayon po sa Artikulo 2, Section 1 ng ating 1987 Constitution, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang puwersa po o ang power ay nasa taong bayan. Tama ba yun? Tama. Dahil tayo ang tunay na makapangyarihan, dapat iparamdam natin sa mga tiwali na namumuno na pinahiram lang natin ang otoridad upang sila ay mamuno. Hindi dapat itong konsintihin, pagkos obligasyon natin. Tayong mga Pilipino ay may right at duty o obligasyon upang itama ang mga maling ginagawa ng ating mga namumuno. Tama ba yun? Ano ang dapat ipagsigawan natin ngayon? Marcos resign! Ano yun? Marcos resign! Para maging patas, dahil tayo naman ay ayaw natin ng selective justice na ginagawa ngayon ng pamahalang ito. Dapat po ay yung true justice. So yung mga talagang nagkasala dapat mag-resign. Tama! Pinamumunuan nino. Marcos Pupong! Bangag! Tama po. Kanina narinig ko, napakaganda nung isang tinukoy ni Colonel June Metran. Nagsama po kami niyan sa Mindoro. No? Nung ako po ay brigade commander. At isa po siya sa mga pinakamagaling na opisyal ko. No? Ano sabi niya kanina? Citizen arrest. Pwede pong ipa-implement yan ng taong bayan dahil tayo po ang tunay na makapangyarihan. Tama ba? Tama! So alam ko marami pang mga iba dito na nais na magsalita. Ito, basahin ko muna. Accountability. Marcos, resign now. Marcos, you are accountable to what's happening in our country. BBM, tama na, sobra na. Umaba ka na. Yan po ay panawagan ng taong bayan. Libo-libo po ngayon ang nandirito.
Hindi po kami magsasawa dahil karapatan po namin na sumigaw kapag yun, sawa na ang taong bayan. Kapag ang ating mga namumuno ay siya mismong nagbebendalo, sila mismo ang sumisira sa ating independensya, sila mismo ang mga nagnanakaw, dapat po katungkulan natin at karapatan na baguhin ang sistemang ito. Tama ba? Tama! Of course, sa maayos na pamamaraan. Hindi po natin gagayahin yung mga subversibo, yung mga ngayon ay kinakanlong ng ating pamahalaan, yung mga kaliwa, yung mga CPP, NPA, NDF. Tinanong kanina ni Colonel Metran na dati nating kinakalaban, ngayon nasaan na sila ngayon? Nasa Kongreso na mismo. Sila mismo ang mga nagdidikdik kung ano ang dapat gawin ng gobyerno. So, kahilingan natin sa ating mga mamamayan na nandito ay accountability, truth, and justice. Kaya mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay tayong lahat! Mabuhay! Maraming salamat po. Yan, maraming salamat, General Kita. Ngayon naman po, tawagin po natin ang susunod na magsasalita na si Captain Ray. Ito talaga naman, handang-handa talagang lumaban para sa bayan at palagi niyo na siyang nakikita. Si Captain Ray. Go, Captain Ray! Dalo. Salamat, Miss Kate. Nakisama sa atin yung panahon. Maraming salamat sa inyong lahat. Marami akong binabasa kanina ang sabi, ayan na naman yung mga nagraraling mga epal. Ayan na naman sila, wala namang mangyayari sa rally. Kung titigil tayo sa pagsigaw, lalong magpupunyagi ang mga magnanakaw. Tama po! Mabilis lang po ito. Kayo ang mamimili. Hindi na natin i-discuss ang malalim na problema ng bansa dahil halos lahat tayo sa buong Pilipinas alam na ang problema. Tama po! Ang pag-usapan natin ngayon, solusyon. Kailangan magkaisa tayo sa solusyon. Paalala, kung may darating man rito na mga politiko or politically inclined individuals, sila yung mga tumugon sa panawagan ng UPI. Nanawagan tayo sa lahat, anumang political colors, nanawagan tayo sa kanila. Pumunta na kayo rito, magkaisa tayo, may panahon pa. So ulitin ko, kung may dumating man na politiko, liberal man yan, DDS man yan, anumang political party yan, tatanggapin natin kung naniniwala sila sa pinapakipaglaban natin. Meron akong ilalatag sa inyo na 5 solusyon from wars to fair ways. Ibig sabihin yung wars, mamimili tayo. Number 1 na solusyon, patayin natin lahat ng masama sa bansang ito. Illegal. Illegal yun. May advantage, may disadvantages. Ang disadvantages nun, makukulong tayo. Lahat nandito, makukulong. Pag pinatay natin silang lahat. Ang advantage, hindi na tayo maghahanap ng matutulugan. Hindi na tayo maghahanap ng makakain araw-araw. Libre! Kaya lang illegal. Ang mangyayari, makukulong tayo. Pero wala pang nangyari sa history ng buong mundo na 130 million na tao nakulong. Pangalawa,
kasi solusyon na to eh. Kayo mamimili eh. Sasamahan lang namin kayo. Pangalawang solusyon, naghanap ang UBI, Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil kwento ng mga lolo natin, mga nanay natin, nung unang panahon, kapag may kaaway ka, ipakulam mo. Potek na buhay to. Sabi namin, kahit open overtime, sumama kayo sa amin, lahat ng magkukulam. Wala kami nakita kahit isa. Sinungaling yung mga lolo at lola natin. Ngayon natin sila kailangan. Wala sila. Ngayon, kung meron lang magkukulam rito, isa lang panalangin namin. Kulamin po ninyo lahat ng magnanakaw at sumuka sila ng maleta na tig-50 kilos. Kaya ngayon, sa social media ninyo, manawagan na tayo sa lahat ng nabubuhay pa ng magkukulam. Baka may buhay pa. Pangatlo, makinig kayo kasi solusyon na yung binibigay ko eh. Mamimili lang tayo eh. Pangatlong solusyon, sinabi na kanina, arrestuin natin at ikulong lahat ng masasama sa bansang ito. Pwede yan. Invoking our constitutional and inherent right. Paano po? Nananawagan tayo sa executive. Wala na tayong maasahan. Bangag sila lahat. Nanawagan tayo sa legislative branch, Congress, Senado. Ayaw nilang imbestigahan yung flood control. Gusto nila impeachment at ipakulong yung nagsasabi ng katotohanan. Sa judicial branch naman, wait and see sila. Yung iba nababayaran. Ang problema natin, hindi naman lahat. Hindi lahat. Pero yung nasa taas ng mga general ng PNP at AAP, tumanggap rin. Kanino pa tayo hihingi ng tulong? Kay Superman at Batman? Pag wala na tayong matakbuhan, sama-sama tayo, arrestin natin sila lahat. Ilan na lang? Sabi ko 5 eh. Ilan na lang natitira solusyon? Eto, magugustuhan nyo. Eto, epektibo ito. Pang-apat. Gusto nyo marinig? Ipanalangin natin lahat. Milyong Pilipino. Araw-araw manalangin tayo. Mamatay na lahat ng magnanakaw sa bansa ito. Araw-araw tayo magkasal. Kung sila, hindi sila nabibigay, hindi sila nakikinig, ayaw nilang tingnan ang paghihirap ng bansa, baka yung langit marindi sa atin at sundin yung panawagan natin. Ulitin ko, araw-araw, milyong Pilipino, manalangin, mamatay na lahat ng magnanakaw. Ngayon na! O, simulan natin ngayon, ha? Sabay-sabay tayo. Sabi nila, masamang manalangin ng masama sa kapwa. Paano naman yung kapwa? Gumagawa ng sukdulang sama. O, manalangin tayo. Iba-iba man relihiyon natin. Palagay ko, papakinggan tayo ng langit. Papakinggan tayo ng langit, pero susunduin sila ng impyerno. Ilan na lang? Ilang solusyon na lang? Mabilis lang ito. Kasi patapos na tayo eh. Last! Linggo-linggo tayo magrarally hanggang dumami tayo para yung step 1, yung option 2, option 3, option 4 magawa natin. Linggo-linggo magrarally tayo. Kaya pa kayo? Last! Panawagan ko kay General Romeo Browner, Sir! Ilang araw, retired ka na. You will go down in history na isa kang kurap at sumusuporta
sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Bago po ako magtapos, ang sabi niya maraming beses, hindi kami bulag, hindi kami pipi, hindi kami bingi. Hindi tayo naniniwala. Salita lang niya yun. Bago ako magtapos, General Romeo Browner, sir, may ilang araw ka pa kapag kumampi sa taong bayan at wala nang maghahanap kung meron man ng tinanggap mong maleta, tabla-tabla na tayo. Kampihan mo lang ang taong bayan. Ikaw ang natitira na payapang paraan. Makinig ka sa sigaw ng taong bayan. Kung hindi ka bulag, kung hindi ka pipe, hindi ka bingi. Actually, marami na akong pinatay na congressman. Sinaksa ko sa kalangala. Sinaksa ko sa puso. Marami senador rin. Hinalukay ko yung bituka. Sinaksa ko. Pinugutan ko ng ulo. Lahat ng mga masasamang magnanakaw. Ang dami kong napatay. Putang ina. Nakagat lang ako ng labok. Nagising ako. Marami po salamat sa lahat. Maraming salamat, Kuya Yan! Basahin natin! Puro kayo busog, pero lahat kami lubog sa utang! Lubog sa bills! Alam mo, diba, ang dami dito alam ko na kayo, araw-araw na ginawa ng Diyos. Bago kayo matulog, pinoproblema ninyo. Paano na bukas? Paano na ang pamasahin nyo papunta sa trabaho? Paano ang pambayad ng kuryente? Ngayon, enrollment. Diba? So, dahil dyan, may maghahandog sa inyo ng magandang kanta. Kahit man lang, bilang Pilipino, mahilig tayong kumanta, diba? Kahit man lang sa ganon is makataan sa ating damdamin. Ibinibigay ko sa inyo ngayon si Miss Francine Bendol. Ay, sorry! Hindi pa pala. Hindi pa pala. O, nagbigay ko din, pero mamaya na malaman sino siya. Tawagin muna natin si Bernal Galang! Ang mapitas na kasama sa UBI. Alam niyo po, itong tapang po neto, pero iyakin. Alam niyo mga general, umiiyak sila. Umiiyak sila sa galit, yung mga retired men in uniform. Kasi nung nauupo sila, nung nagsilbi sila sa bayan, ang isang paa nila ay nakatuntong na sa hukay. At yan ang binababoy ngayon ng gobyerno nito. Ito po, ngayon, si Colonel Galang. Maraming salamat, Miss Cathy. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po akong magsimula, palakpakan po muna natin ang ating mga sarili. Saludo po kami sa inyo. Kaming mga miyembro ng United People's Initiative. Bakit? Umulan, bumagyo, bumaha, hindi natitinag, nandito kayo. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Tama, sawa na tayong lahat. Kanina po, ang in-offer sa inyo ni Captain Ray ay yung solusyon. Sasabihin ko naman po sa inyo ngayon kung ano yung problema. Baliktad din, no? Nauna kasi si Cap Ray. Nung mga nakaraang panahon po na kami uma-attend ng mga rally, meron pong isang lungsod kaming pinuntahan. At pagkatapos ko pong magsalita, pagbaba ko nung makeshift na aming stage na likod ng isang pickup truck, pagbaba ko po may mga kabataan, bata, mga edad 7 to 10 years old. Sabi po nila, tama po yung sinasabi nyo, marami talagang mga kurakot na politiko. Sabi nilang ganun. Pero, dito po sa amin, mabait yung mayor namin. Ulitin ko po sabi ng bata, mabait yung mayor namin. So tinanong ko, paano mo kako, Utoy, paano mo nasabi na mabait yung mayor ninyo?
ay kasi po, tuwing pasukan, pagbubukas na school, marami po kaming natatanggap, bag, notebook, pencil, ballpen. Binibigay po ng mayor namin. Kaya mabait po yung mayor namin. Tanong ko dun sa bata, palagay mo Utoy, saan kaya nanggaling yung binigay ni mayor sa inyo? Ayun, may sumisigaw sa AX, sa tupad, sa kung ano-ano pa. Bakit? Kailangan po nilang panatilihin yung ating mga kababayan na mangmang. Kailangan po nilang itanim sa utak natin na may utang na loob tayo sa mga politiko na to. Yun po ang ginagawa nila. At ano pong pinakamasakit doon? Tumatanim po sa utak ng ating mga kababayan na tinatanong po nila ito at tinitignan nila na kung wala si mayor, wala si kapitan, wala si congressman, wala si gobernador, wala si senador, wala kaming kikitain ngayon, wala kaming kakainin ngayon. Dahil kay speaker, yan, mga salitang ganyan. Mga kapatid ko, mga kababayan ko nandito ngayon, lahat po tayo ngayon ay may obligasyon at may responsibilidad na mulatin, gisingin po natin, lalong-lalo na yung ating mga kabataan. Ang una pong problema ng bansang ito, mga korap na politiko. Paano rin magigising yung adik, hindi naman natutulog? Tama, di ba? Pero obligasyon po natin bilang mga mamamayan, turuan po natin, iparamdam po at bigyan po natin ng pag-asa yung ating mga kapwa. Kailangan pong malaman at maintindihan ng bawat kababayan natin na ito na naniniwala na may utang na loob sila dito sa mga politiko na to, na iyang ibinibigay sa kanya ay galing po sa inyong mga buwis, sa ating mga buwis, lalong-lalo na po yung mga middle income, working class. Kayo, otomatiko tayo, otomatiko. Kinakaltasan tayo ng withholding tax. Sabi ko nga po nung last time, nung nandun kami sa Senado, yung mga kapulisan at mga sundalo natin, pagdating po ng sahod nila, automatic kaltas ang withholding tax. Ano po sinabi ko at ulitin ko ngayon? Kayo, mga kasamahan natin na mga pulis at sundalo, ang unang-una nilang ninakawan. Kailangan po nating magising. Ano po ang pangalawa? Kahapon, ilan ang dinagdag sa presyo ng diesel? 4 na piso. Almost 4 pesos. Taas ng taas. Samantala sa atin pong mga kalapit bansa, mababa po.